Treasure Hunting Weekend mga ka-TH, unang araw natin dito sa itong mataas na bundok ng ating ka-TH. Remapping ang gagawin natin kasi treasure hunter din ito at meron na silang mga hukay dyan at nais nilang ipa-confirm sa atin kung magkapareho kami ng detection sa kanilang mga na-detect dyan. Ibig sabihin kapag magkapareho, malaki ang tsansa na merong laman. Okay, so ito yung unang sign na pinuntahan namin. Itong yung marker niya. Meron tong guhit sa gilid na arrow na manipis. At ito yung tinuturo niya. Merong malaking 0 nakatatak dyan. Pero yung 0 ay putol. May putol siya. Parang litrang C. Okay yan, ginakamer nila yan, hindi nabasag. Nag-detect yan sa kanilang gamit. Okay, kaya 2 heads or more heads is better than 1 head. Ang maraming ulo ay maraming suggestions or suggestion kaysa isang utak lamang. Kaya maraming utak, maka-come up tayo ng maganda. Maraming detector, maraming gamit, maka-come up ng magandang result. Okay, so ito hindi sinabi ng ating ka-TH kung saan banda ang detection nila dyan. Kaya kung magkapareho, ay maganda ang resulta nito. Okay, so ang kwento ng lugar na ito ay nabili nila ito sa mga lumad, sa mga nitibo dyan sa bundok. At ang bili ay napakamura lang noon. 15 pesos daw bawat square meter. Pero ngayon, 5,000 per square meter ng lupa dyan. 5,000 o 500 yata. So, napakalaki ng appreciate or pagtaas ng presyo from 15 pesos to 500 pesos per square meter, halos times 10. Ilang taon lang ang nakalipas. Okay, so ito na pendulum man sa kanyang pendulum. Ang pendulum ay ancient tools, ancient divining tools. Kasama diyan ang kapag gumamit kayo niyan ay dapat manalangin kayo kasi divine tools yan. At kapag sagrado na yung mga gamit nyo na ganyan, tulad ng dowsing, ay pwede rin divinity tools, divine tools ang tawag niyan sa parte ng Europe. Kasi gumagamit na sila ng mga diyan tumatawag na sila ng mga espiritu para papasok sa mga gamit. Para yun mismo ang magtuturo. Kung espiritu ay mabuting espiritu ang tawagin o kaya espiritu ng mga treasure hunters ang papasok diyan sa tools. Para diretso magiging scanner na spirit scanner. Pero ganun pa man, marami ang hindi naniniwala diyan. Pero nasa tao yan. Meron kasing tao na kapag humawak niyan ay nag-function talaga siya. Meron ng tao na hindi nagpo-function ang ganyang mga gamit. Okay, kaya with respect to the pendulum, okay rin naman kasi yung ma-detect niya ay ma-detect rin ng dowsing. Kaya nga lang, karamihan talaga ay mineralized rock, magnetic rocks, rock with iron content, at mga chamber sa lupa. Pero kapag mga kinakalawang na metal ay malakas ang detection, pwedeng mahanap yan. Kaya yun ang tsansa ng treasure kapag nilagay siya sa mga kinakalawang na box, ay siguradong matagpuan siya nitong mga pendulum at dowsing rod. Sa murang halaga ay meron na kayong
kagamitan. Support Linya ni daan para sa sa analysis. Katulad nito, linya, and then may dash sa ibabaw. Ibig sabihin yan ay dyan, sa likod, ang item. So, narito ang ating ilustrasyon para sa paghanap niyan kung saan ang pagbasihan. Okay mga katiyats, ito yung dalawang marker. Ito, tsaka itong isa. Well, itong isa dito ay pwedeng legit marker ito. Ito'y pointer. Ito yung maiksi na ulo ng ahas. So, ang mga ulo ng ahas ay pointer yan. Pero kapag ang ahas ay nakanganga, nagaganyan, pointer pa rin yan pero danger. Ibig sabihin may mga poisonous chemicals ang item kapag nakuha. Well, ito ay hindi ito letrang C kasi napakaano niya. Masyadong bukas. Ang letter C ay ganito, 'di ba? Ganyan ang letter C, oh. Ganyan. Pero ito nakaganyan lang. Ayan yung maiksi na ulo ng ahas. So, tinuturo niya ay ito na portion. Ngayon, dito sa gilid, kanina kung nakita nyo, may nagaganyan na guhit, oh. Tapos may dalawang ganyan. So, yan ay Yamashita arrows. Mga types of arrow yan. Karamihan ng ganyan na ganyan lang. Imbis na ito papunta roon, ay minsan dito nila kinukuha ang sikreto sa arrowhead na half lang. So, minsan doon yan papunta. Pero meron din ganyan na arrow na nagsasabi na paakyat. So, kung nagaganyan, ibig sabihin ay papunta ka sa unahan, pero akyat ka sa slope ng bundok. Okay, maraming kahulugan ng mga arrow na ganyan. Pero kapag maiksi, yan ay pointer. Maiksi lang. Pero kapag mahaba, trail sign na papunta pa sa unahan. Okay, so ito, papunta siya dito. So ang tinuturo nila ay malapit sa ito na bato. Kasi nandito yung bato na isa. Nagaganyan yun. Na dito yung parang ahas, nagaganyan. So ang turo niya ay dito. So dito yan, sa unahan ng bato na ito. Kasi magkatabi lang tong dalawa. Ngayon, ito ang maganda na bato kasi ang dati daw na itsura nito ay meron daw ito marka na malaking O, ganyan, pero bukas. Meron siyang ito naputol dito na portion. So kung naputol dito na portion, hindi ito yung treasure under. Dapat treasure under, treasure on the spot kapag nakadugtong. Pero kapag naputol ay pwedeng treasure outside the rock. So katulad nito, kung kasama ito sa disenyo, may guhit dyan sa kadat. So pwede ang turo niya ay dyan. Pero malapit lang yan. Nasa 3 to 4 meters lang yan, yung mga ganyan. Hindi siya lalayo kasi treasure on the spot siya pero sa gilid ng bato. Okay, sa analysis dito yan na portion. Kung nakaganyan yung O na may bukas and then may dot dito, ibig sabihin kung ganyan na itsura, kung dito yan sa bato ay dito ang item, ito. At kung baliktad, nakaganyan, ang item naman ay dito naman sa kabila, sa opposite. Okay, pero kung yung dot ay nasa gitna, nagaganyan, ibig sabihin, kung mga gitna yung dot, ganito yan, ganyan. Ang ibig sabihin yan, treasure inside sa rock, nasa loob. So kung may treasure yan ay maliit lang, maliit na quantity kasi maliit na bato. Okay, itong mga marka dito, ito ay ginakhammer nila ito. Hindi nga alang nila nabasag, matigas na bato. Okay, so para sa akin sa analysis, treasure beside the rock, na ganyan.
At yung detection namin ni pendulum ay dito yung banda. Pero malapit lang, 2 meters lang ang distansya. Okay, pwedeng mangyari na ganyan na ang detection ay malayo sa item kasi ganito yan. Halimbawa ay merong ground, ito yung ground. And then ang item ay dito nakabaon. Tapos nang ibinaon niya ng mga hapon noon ay hindi yan hinukay nila sa ibabaw. Hindi dito galing. Hindi dito galing ang paghukay nila. Kundi ang paghukay nila ay dito and then nag-vertical sila ng sabihin natin 4 meters and then pagdating sa 4 meters ay nag-drift. Kaya walang singaw dito. Ito na portion, walang singaw yan. Walang aura dyan kasi dito sila dumaan. Ito. Kaya ang singaw dyan ay sa malayo. Malayo sa item. Dito ang singaw niya. Oh. Dyan palabas ang aura. Kaya kung mag-detect tayo, ay ito yung ma-detect natin na entrance. Pero ang item ay narito malayo. Nasa 4 meters yan ang layo. Karamihan kung ano ang lalim ng pagbaon ng pag-vertical nila, ito kung anong lalim yan, ay ganun din kalayo ang pag-drift. So kung 4 meters din ang drift, ganyan ang kanilang mga measurement. Kaya kung malalim ang item, halimbawa ang vertical nila ay malalim, sabihin natin 7 meters. So 7 meters yan din ang kanilang pag-drift para matago ang item. Kaya yan ang mahirap sa hapon kasi ang na-detect natin ng ating kagamitan ay yung aura at ang aura ay malayo sa item. Kasi gumagawa sila ng drifting tunnel. Ayan, so naintindihan nyo na mga ka-TH kung bakit pag maghukay tayo ng diretso ay wala talaga yan. Kapag ganyan palagi ang hukay natin diretso, dapat i-detect natin. Pagdating sa 4 meters na lalim, detect ulit tayo para malaman natin ang direksyon kung pakanan ba tayo, drifting or kaliwa. Kasi ang item ay dinidrift talaga nila yan. Para yung masagap ng ating mga detector at aura, mga aurameter, ay yung hinukay nila na entrance pero malayo pa ang ang item. So ito, balikan natin, dito sila naghukay na portion ito. And then pagdating dyan, sabihin natin 5 meters, ay nag-drift din sila, drifting ng 5 meters. Tsaka ay binaon itong item. Kaya pag dumaan kayo dito na portion, ay siguradong dyan, dito iikot ang inyong mga locator. Okay, so dito ay atin na ito'y dowsing, tapos na si pendulum. At atin na namarkahan yung kanyang na-detect na hotspot. At subukan natin ngayon, try natin tingnan sa ating dalawa pang natirang gamit itong dowsing rod. At pagkatapos nito ay gamitan natin ng electronic locator. Okay, so with respect to dowsing rods at mga dowsers sa mga dowsers, ay marami ang nagsabi na maganda talaga ang dowsing rod. Meron ngang mga foreigners na nagsabi na pareho lang ang epekto niyan sa mga locators. Kaya nga aking pinag-compare talaga ang resulta nitong dalawa. Nitong electronics at nitong ating manual na dowsing. Ang aking naobserbahan diyan ay ang dowsing rod ay hindi gaano siyang sensitive. At mag-ikis lang siya kapag natapat ka talaga sa kanyang na-detect. Ang kanyang na-detect ay hindi yan kaagad treasures. Ang ma-detect ng dowsing rod ay anomalya. Merong anomalya ang lupa. Halimbawa, merong bato na kakaiba ang content kumpara sa paligid. Kaya yun na bato ang na-detect. Ibig sabihin, ang bato ay pwedeng magnetic rocks, pwedeng
iron content rock, marami siyang iron, pwedeng mineralized rock ang bato na na-detect. Kaya magtaka kayo, pag hukay nyo, bato ang nahukay. Kasi ang bato na yun ay may metal content or mineral content. Pero ang ibang bato ay hindi niya na-detect kasi walang mga content na minerals. Pangalawang ma-detect ng mga dowsing ay yung nabaon na mga metal na matagal na. Diyan ang papasok ang treasure. Kasi karamihan ng treasure ay nilagay sa metal box. At yan ay ma-detect kaagad ng ating mga dowsing. Pangatlong ma-detect ng dowsing sa lupa ay yung mga pocket. Ibig sabihin yung mga maliliit na chamber. Lalo na kapag may laman na tubig ay mag-ikis talaga siya. Okay, so anyway, kahit yung tatlong nabanggit ko, isa doon ay treasures. Yung tinatawag ko ng mga bakal na nakabaon ng matagal ay ma-detect yan ng dowsing. Kaya yan ang mga chances na makahits tayo through dowsing rod. Ngayon, dito naman tayo sa locator. Naobserbahan ko sa locator, ayan, no, malayo pa siya, iikot na siya. Nasa 3 hakbang pa yung nasintro ng dowsing, ay iikot na ang locator. Ibig sabihin ay match sensitive. Kasi meron nga siyang mga sensors, kaya sensitive ang locators. At para sa akin na hindi pa rin matawaran ang dowsing rod kahit anong locators. Kahit i-contest pa yan, kahit magbaon tayo, antin gamitan nyo ng electronics at gamitan ko ng dowsing, kahit blindfolded, ay talagang makapaghanap ang dowsing rod. Lalo na kapag itong disturbed soil, halimbawa hinukay nyo yung lupa and then tinabon nyo muli, madetect pa rin yan ng dowsing rod kasi meron ng chamber na ginawa. Halimbawa, makadaan ka sa septic tank na luma, mag-ikis ang dowsing. At tabay na luma, mag-ikis din ang dowsing. Itong sa sementeryo, itong bagong binaon na patay, ay pwedeng malocate niya kung saan ibinaon. Kaya ang dowsing rod ay pwedeng gamitin sa crime scene kung maghanap ng nabaon na tao kasi merong chamber na ginawa. Kapag may chamber, ma-detect yan ng dowsing. Okay, ito ang ating pangatlong gamit. Para wala nang iisipin, pati bato, i-detect natin ang bato kung may laman. At kapag may laman, nabasa naman yan. Yung MineLab Go series, Go Find 60, Go Find 40. Ito nga ang pinakauna yan na labas, special edition ng National Geographic. Walang mabibili na ganyan kasi limited edition yan para sa National Geographic lamang. Nabili ko lang yan dahil sa sumobra yung order ng National Geographic. Kaya bininta ng MineLab yung sobra. Kaya limited edition ang akin gamit, yung kulay puti na maliit. Yun ay sa National Geographic edition. Hindi yun yung Go Find. Pero pareho lang siya. Pareho lang sila ng function. Makapag-identify siya kung anong klaseng metal ang na-detect. Kaya maganda ang mga Go Find at nabibili yan sa ating suking tindahan, ang Bourbon Electronica. Tawagan nyo lang si Roniel 0975-6675 030. Sabihin nyo ako ang nag-recommend para meron kayong discount. Okay, so ito na. Entry level na ito ng deep seeking metal detector, ang GeoLED system ng Nokta Macro. Sa Bourbon ko pa rin yan nabili. Malalim ang ma-detect niyan, 5 to 7 meters. Kaya maganda siyang pang giveaway. Giveaway lang mga katiyats ang ating hahanapin. Yan ang aking payo sa inyo. Okay, so mahina ang detection. Sad to say na
sabihin ko na hindi siya hindi positive ang area, pero meron siyang detection. Pero pagdating sa ating last gadget, ang geoledge system, nagsasabi na hindi treasures. Kasi meron itong ID sa gilid. Pag i-press mo yun, magsasabi siya kung metal or non-metal. Kapag metal ay pwedeng minerals. Okay, so hanggang sa muli mga katiyats, kami ay babalik sa ating part 2 video dito sa lugar na ito. Paalam at ingat kayong lahat.